Papatutunan naman ang salita ng Panginoong Jesucristo. At ano man ang masabi ko dito ay yun ang ibinigay sa akin ng pagkaunawa ko sa Biblia. At ito ay hindi galing sa akin kundi galing sa banal na espiritong nananahan sa akin. Okay. So, simulan natin sa Mateo 1:20 na sinasabi, yung si Maria nga ay nagdadalang tao, ay siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu. So dito wala tayong nabasa na si Maria nagdadalang tao at yung dinadalang tao niya ay sa pamamagitan ng Kristo na Diyos or Kristo Espiritu, wala. Ang mababasa doon, ang banal na Espiritu. Sa makatwid bagay, ang naglilim kay Maria, ang naglilim ay nasa ang liliman. Ibig sabihin kasama ni Maria sa paglilim upang mabuo ang Kristo. Siyang ipapanganak bilang Misaya, bilang tagapagligtas. Kaya nga yung tinatawag na hypostatic union na nagpangalan sa kanyang pag-aakala na ang hypostatic union nung nangyari ito sa sinapupunan ni Maria ay yung Kristo or berbo na kanilang pagkukuhanan nung pasimula daw ay naroon na yon bilang salita. Ang pangalan pala ni Kristo nung pasimula, siya daw ay salita. At ito daw yung sinugo ng Ama upang pumasok sa inihandang katawan. Mali po. Kasi yung Biblia, dinitalye niya yung kung paano nabuo si Kristo. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naglilim kay Maria, nabuo yung Kristo. Hindi sa pamamagitan ng berbo, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ayun yung pagbuo ng hypostatic union. Sa sinapupunan ni Maria, nagtabi lang. Kumbaga, naging katulong sa pagbuo ng Kristo yung banal na Espiritu at nagbigay buhay, nagbigay ng kapangyarihan, pinuspos at pinabanal ang Kristong isisilang. Upang sa makatwid bagay, siya ay maging haing banal sa ating mga kasalanan. At kung babalikan natin sa Pilipos, 2:1-8, na sinasabi, bagamat siya ay nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring makipantay sa Diyos, bagkus hinubad niya at iniwan ng pagka-Diyos at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Pansinin nyo, i-highlight nyo yung talatang anyong Diyos. Pag sinabi mong anyong Diyos, yun ay Espiritu. Sa makatwid yung Espiritu na yun ay may pangalan. Hindi mo pwedeng sabihin na walang pangalan yun. Nung pasimula, kung babalikan mo ang Genesis, ang tinutukoy na Espiritong banal doon na may pangalan, walang iba kundi ang Espiritu Santo na kasama ng Ama ng pasimula. At ang Kristo na isisilang ay panukala pa lang. Sa Genesis, kung babasahin natin, siya ay panukala sapagkat ang Diyos noon ay Espiritu pa at hindi pa nagkakatawan tao. Na kung saan, nung pinarusahan at sinumpa si Satanas or yung ahas, ganito ang sinasabi ng Panginoon. Sa anak ng babaeng ito ay ipapanganak ang aapak sa ulo mo at ikaw ay gagapang at kakain ng alabok. Sa makatwid bagay, si Kristo nga ang hinuhula doon. Na nang pasimula, siya ay Espiritu na walang iba kundi ang Espiritu Santo. At maraming mga Kristiyanong nagtataka at naguguluhan sapagkat ang kanilang pinagkukuhanan ng konklusyon ay ang John 1:1 na sinasabi, nang pasimula, ang salita ay Diyos. At sa sumunod na talata, at ang salita ay sumasa Diyos. Ang berbo doon ay hindi literal na pangalan ng Diyos. Ang berbo doon sa makatwid bagay, Espiritu. Sapagkat
Ang salita ng Diyos ay siyang ang Espiritu na nagbibigay buhay. Na sa makatwid bagay, ang Espiritu Santo na banal at ang katotohanan. At siya nga ang kasakasama ng Ama na sinasabi, nang pasimula siya ay Diyos. Ang salita ay Diyos. At ang salita na yun ay sumasa Diyos. Nang ibig sabihin ng salita ay Espiritu, sapagkat ito'y galing sa Diyos. Ang Diyos nga'y Espiritu, sa makatwid bagay, ang kanyang salita nga rin ay Espiritu. At ang Espiritu Santo nga ang pasimulang kasama ng Ama. At ang Espiritu Santo na sinasabi, and the Word become flesh, sa John 1:1-14, na sinasabi, and the Word become flesh, at ang Espiritu na yun ay nagkaroon ng laman. Sa makatwid bagay, ang Espiritu Santo na sinugo ng Ama upang liliman si Maria, ang siyang katulong sa paggawa ng laman, na siyang sinilang na naging si Jesucristo na ating tagapamagitan sa Diyos, at siya ay taong banal na pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya nga huwag kayong mga lito, sapagkat ang hypostatic union ay Espiritu, dual nature, hindi pinagsama, hindi nag-merge, kundi nagsama lamang upang mabuo at matransform ang Espiritu bilang laman na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya malinaw ang sinasabi sa talata sa Pilipos 2:6-8 na hindi nawala ang pagka-Diyos kundi iniwan lamang. Hindi nawala yung pagka-Diyos ni Kristo, sapagkat ito'y iniwan niya ang kanyang identity. Ang identity niya na sa makatwid bagay ang banal na Espiritu. Ang anyong Diyos na tinutukoy doon ay anyong Espiritu, sapagkat ito'y galing sa Ama at ang Ama ay Espiritu, sa makatwid bagay ang kanyang anak ay Espiritu. Sabi naman sa John 3:16, ito'y pinatotohanan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kaisa-isang bugtong na anak. Pag sinabi bang anak at bugtong, ilan ba yun? Isa ba yun o dalawa? Ibig sabihin, isa lamang ang kasama talaga ng Ama ng pasimula. Kasi kung sasabihin nyo naman na si Kristo mismo, pangalan na Kristo or Berbo ang naroon, at yung Berbo na yon ay literal na pangalan, nililiteral yung pangalan, nandoroon, at hindi baga iyon ang banal na Espiritu. Sa makatwid bagay, ang banal na Espiritu. Sa makatwid bagay, ang banal na Espiritu na nanggaling sa Ama, hindi pwedeng tawaging anak. Ito'y Espiritu at ito'y galing sa Ama. Sa makatwid bagay, hindi siya pwedeng tawaging anak. At kayo nag-shortcut, sinortcut nyo na si Kristo na mismo yung naging anak. Hindi bagat na susulat na sinasabi ay ganito, siya nga ang aking bugtong na anak. At sinasabi niya naman, kay Kristo siya ang kinalulugtang kong anak. Na sa makatwid bagay, nang pasimula pa, bago pa maging Kristo, ay siya nga ay banal na Espiritu. At ang tinatawag na hypostatic union, na sana'y maunawaan nyo, hindi naman talaga nawala yung pagka-Diyos. Iniwan lang. Nariyan pa rin ang banal na Espiritu. Hindi siya nag-merge sa laman, kundi iniwan niya nga. Katulong lang siya sa paggawa upang mabuo ang katawan na Kristo. Na nga siya nga ay pinatutuhanan niya nang siya'y mangaral na sinasabi niyang, akong taong si Kristo. Hindi niya sinabing, ako nga ay Diyos din. Hindi niya nga sinabi yon. Hindi niya sinabi yon sa 4 books na kung saan nandun siya mismo nangangaral, nandun pa siya sa lupa. Kundi inangkin niya ang pagka-Diyos nung siya'y umakyat na, nung siya'y mag-glorify na, nung ang katawan niya'y maging glorify body na. Binawi niya ang pagka-Diyos, inangkin niya ito matapos niyang maganap ang kalooban ng Ama. So, ayun.
ating napakinggan ang napakagandang pahayag ni User tungkol sa kanyang patutunayang paksa. Ngayon, dako po tayo sa pagtatanong ni Nomina doon kay User. Bro Nomina, handa na po ba kayo? Handa na po. Opo. So, kaklaruhin ko po ha, yung oras po ng pagsagot, 25 or 20 minutes? 20 seconds. 20 seconds po ata yung alam ko. 20 seconds. Timer, paki-reset. Yan. Okay. Pag nagsimula po si Bro Nomina magtanong, timer, ready and time, mag-start din po kayo. Okay po? Bro Nomina, magsimula po kayo. Unang tanong ko sa iyo, kaibigang User, okay ka lang ba? Ayos lang kapatid, ako'y may ubo lamang, kaya ang aking boses ay medyo malat. Okay. Sunod na tanong. Sa tingin mo, pagkatapos ng debateng ito, gagaling ka ba sa ubo mo o lalala ang ubo mo? Okay, ang ubong ito ay normal lamang kapatid at mangyari ang kalooban ng Diyos. Pangatlong tanong. Sa tingin mo, naka-apekto yung ubo mo sa naging latag mo? Hindi kapatid sapagkat malinaw naman narinig ng ating mga kapatid na Kristiyano dito ang aking mensahe at ang aking paliwanag. Okay. Next question. Paki-spelling mo nga yung hypostatic union. Kapatid, sana pas na ako kasi gusto ko sana yung tanong na may laman. Okay, pass na siya, no? So, next question ko. So, alam mo ba yung spelling ng hypostatic union? Okay, pas na ako kapatid. Gusto ko yung tanong na may laman kasi last debate ko na to eh. Sana naman pagbigyan mo ako. Gusto mo yung tanong na may laman. So, anong tanong ang gusto mong itanong ko sa'yo ngayon na may laman? Depende sa kung anong hindi mo alam, pwede kong sagutin yan. Wait lang, tatayo lang ako. Alam mo ba yung paksang pinag-uusapan natin ngayon? Pwede mo bang pakiulit yung paksa? Okay. Patutunayan ko na ang hypostatic union ng Katoliko ay mali. Malinaw naman. Okay. Since sabi mo, patutunayan mo na ang hypostatic union ng Katoliko ay mali, ano ang hypostatic union? Naibigay ko na sa iyo kapatid yung pagkaunawa ko sa hypostatic union ng Bible. Okay, ang tanong ko, ano ang hypostatic union ng Katoliko? Di ko na kailangan banggitin kasi mali nga at ako'y pinapatunayan kong mali at ang papatunayan ko at aking sasalisayin ay ang tama. Itinama ko. Teka muna, moderator's time. Teka lang mo bro, Nomina. User, kapag tapos ka na magsalita, pakibanggit ang next question para malaman ni Bro Romina kapag tuloy-tuloy na tayo. Sige bro. Ay, okay, sige. Sige. Next question. Okay, so sabi mo, mali ang hypostatic union ng Katoliko. Pero hindi mo masabi dito kung ano yung hypostatic union ng Katoliko, ganun ba yun? Sa akin kasi, ang hypostatic union nyo kasi, kung narinig mo yung paliwanag ko kanina, ina-assume ni Kristo na Diyos siya nung siya ay bumaba sa lupa. At ang hypostatic union ng Katoliko, walang detalye, kaya masasabi kong mali. Okay. So, saan mo nakuha yung definition mo ng hypostatic union ng Katoliko? Anong aklat mo nakuha? Anong source mo? Pass na ako, next question. So, inaamin mo ngayon na yung mga sinasabi mo dito ay pawang mga haka-haka mo lamang at bunga lamang ng iyong guni-guni at malikot na kaisipan. Hindi, sapagkat marami na akong nakausap dito na mga Katoliko. Si Bro Paul, ayan, nakausap ko yan. Sila Jordex, about dyan, bago pa tayo magka-debate. Nakapag-debate na kami dyan sa hypostatic at naipaliwanag nila sa akin yung stand nila sa hypostatic at naipaliwanag ko rin sa kanila ang hypostatic. Gusto ko yung may laman na tanong. Sabi mo, hindi bunga ng iyong malikot na kaisipan yung kuro-kuro mo patungkol sa hypostatic union.
Kung hindi ito, sabihin natin na hindi ito bunga ng iyong malikot na kaisipan, itong bang hypostatic union definition mo ay bunga ng iyong mahiwagang kaisipan? Binasa ko sa Biblia, kapatid. Kung narinig mo sana yung salaysay ko, nagbitaw ako ng mga biblical verse doon. Matibay yung ebidensya ko. At kung gusto mo, magtanong ka mismo doon sa nilatag ko, verse by verse lalatagan kita. Okay, magtanong ako dun sa mga verse na ang verse na nilatag mo ay Mateo 1:21. Meron ka bang mababasa sa Mateo 1:21 na mali ang hypostatic union ng Katoliko letra por letra? Meron o wala? Wala kang mababasang letra por letra, common sense naman yun. Pero, mas pinapatunayan na mali talaga hypostatic union nyo sapagkat ang nakalagay doon ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo at hindi sa pamamagitan ng kuro-kuro nyo na si Kristo nung pasimula ay berbo. Okay. Ginamit mo kanina ang 1:11. Meron ka bang nabasa sa 1:11 na ang hypostatic union ng Katoliko ay mali? Meron o wala? Letra por letra. Sinabi ko na sa iyo, paulit-ulit, wala kang mababasang verbatim na katulad ng pinapahanap mo kasi ang nakalagay doon kung papaanong nalikha si Kristo ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo at Okay. hindi ng mga kuro-kuro nyong Next question. Okay. Doon sa pangatlong talata mong ginamit kanina sa Lucas, if hindi ako nagkakamali, meron ka bang nabasa doon na ang hypostatic union ng Katoliko ay mali? Meron o wala? Letra por letra. kahit sinong tanungin mo dyan, wala ka talagang mababasang Okay. verbatim. Pero yung kaulugan, nandoon. Yung tamang kaulugan. Pero yung sa mali yung kuro-kuro, walang mababasa sa Biblia. Okay, dun sa pang-apat na verse na ginamit mo kanina, meron ka bang nabasa na mali ang hypostatic union ng Katoliko? Meron o wala? Letra por letra. Mababasa mo doon totoong pagkabuo ng Directions, Kristo. Okay. Mababasa kasi mali nga yung hypostatic union nyo. Next question. Okay, walang mababasa. Dun sa panglimang verse na ginamit mo kanina, may nabasa ka ba doon? Letra por letra, mali ang hypostatic union ng Katoliko. Meron o wala? Wala kang mababasa dahil mali nga at wala sa Biblia yung Okay, hypostatic dun sa union nyo. pang-anim na verse na ginamit mo kanina, meron ka bang nabasa doon? Letra por letra, ang hypostatic union ng Katoliko ay mali. Wala kahit sa buong Biblia mo sa Sa pangwalo. 1,000 Okay na, wait ko na hanggang sa moderator yung ating 1,000 mo. Mali talaga hypostatic union nyo dahil walang nakalagay Okay. sa Biblia. Nasaksihan po natin ang matinding pagtatanong ni Bro Nomina kay Yoser. Isa-isa lang po tayo magsalita kapag sa cross-examination time kasi nagkakasabay po tayo. Medyo nagiging magulo. So, yun. At bago tayo dumako sa unang tindig ni Bro Nomina, shoutout muna sa 50 million viewers. Lahat. At Bro Nomina, handa na po ba kayo magpahayag? Yes po, ang handa na po. Sorry. Sige po, sige po. At kapag nagsimula po kayo magpahayag, mabibigyan po kayo yes po. Lang tong pagkakataon, itong latag ko na to para ma-demonstrate sa lahat ano nga ba ang tunay na kahulugan ng hypostatic union. Pero pasadahan ko na lang ng konti yung mga pagtatanong ko sa kanya bagamat wala pa tayo sa rebuttal, bahagi na lang din ito ng aking presentation kasi natutuwa ako dito kay User. Salamat pala User, no, nice to meet you. Tinanong natin siya dun sa unang talata niya kung may nabasa ba siyang mali ang hypostatic union ng Katoliko, wala. Sa pangalawang talata, mayroon bang nabasa? Wala. Sa pangatlo, wala. Pang-apat, wala. Pang-lima, wala. Pang-anim, wala. Pang-pito, wala. Pang-walo, wala. Pang-siyam, wala. Pang-sampu, wala. 11, wala. 12, etc. Wala lahat. Oh. Ano pang pagtatalunan natin kung puro wala pala? Ano ba naman yan, brother? Ayusin mo. Ito na yung sabi mo, last na magiging debate mo. At least magiging memorable sa'yo ito. Di ba? Pero, syempre, pagkatapos nitong debate, ang ine-expect ko sa'yo ay mauunawaan mo talaga yung tinututulan mo na hypostatic union. Kasi nung tinanong kita, ano yung definition ng hypostatic union, hindi mo naman alam.
Hindi mo masabi kung ano yung tinututulan mo. Hypostatic union ng Biblia, tapos hypostatic ng Katoliko. Pero ano yung tinututulan mo na hypostatic union ng Katoliko, hindi mo naman masabi kung ano yun, bro. Ano yan? 'Di ba? Saka, pina-spelling ko sa'yo. Anong spelling ng hypostatic union? Di mo may spelling, di ba? Binasa mo na lang sana yung nasa poster. Hypostatic union. Hypostatic union. Ano po ang definition ng hypostatic union? Yan. Ang hypostatic union po ay ang doktrina, dogma ng Iglesia Katolika na nagsasabi na sa iisang persona o hypostasis ni Jesus Christ ay nag-unite doon ang kanyang distinct na natures. Meron siyang dalawang natures, no, na distinct. Ano 'yon? Yung divine nature at saka yung human nature. Okay? Nagets po natin? In other words, yung human nature at saka divine nature ni Jesus Christ nag-unite sila dun sa nag-iisa niyang persona. Hindi nagmi-mix, hindi nagko-confuse, but in a perfect communion, no? In a perfect union. Ganun siya. So, paano nangyari yung hypostatic union? Basically, nagkaroon ng pamute po muna si kaibigang user. Ayan. Nagkaroon po ng ano, no? Nagkaroon po ng tinatawag natin na incarnation. So, nung nagkaroon ng incarnation, yung ating Panginoong Jesucristo na from eternity, meron na siyang divine nature, nag-assume siya ng isang panibagong nature na dati ay wala sa kanya. Ano yon? It's the human nature. Ngayon, since nag-add siya, nagdagdag siya ng isang bagong kalikasan sa kanyang sarili, nadagdagan siyempre, edi meron na siyang pangalawang nature. Ano yun? Yung human nature. Kaya ang meron na sa kanya ay ang divine nature na dati niyang taglay at saka yung human nature na kinuha niya. Ganun lang po siya, kasimple. Pero unfortunately, sa nangyaring patalastas ng ating kasama ay hindi niya nabigyan ng justice kung ano nga ba yung hypostatic union at kung natutulan ba niya, hindi din. Kasi hindi nga niya alam kung ano yung kanyang tinututulan. In the first place, para matutulan mo ang isang bagay, kailangan alam mo yung ninenegate mo. Kasi kapag hindi mo talaga nauunawaan at alam yung ninenegate mo, ibig sabihin, kahit na anong gawin mong pag-showcase ng mga salita mo, hindi mo talaga ma-debunk, no? Or mapapatunayan na mali, no, yung hypostatic union or yung isang bagay na tinututulan mo. At kung hindi mo natutulan, yung bagay na gusto mong tutulan, nananatili itong nakatindig na tama, di ba? At kapag ito'y nakatindig na tama, at ikaw yung nagnanais na magbigay ng pagtutol, magbabounce back sa'yo, ikaw yung magiging mali. Ayan. So, kapag po sinabi natin hypostatic union, no, meron po tayong tinatawag na hypostasis. No? Ito po yung person. Ibig sabihin, doon sa persona ni Kristo, doon nag-take place yung pag-unite ng kanyang dalawang natures. Yung dalawang natures po na ito, once na sila ay nagsama, ay hindi na po sila maghihiwalay pa. Kahit na nung namatay po ang Panginoong Jesucristo, nananatiling united po yung kanyang dalawang natures doon sa kanyang katawan na nakahimlay sa sepulcher at doon sa kanyang espiritu na pumunta doon sa pulake. Yun po, hindi po masisevere yung kanyang hypostatic, yung kanyang hypostatic union. Naka-unite pa rin sa kanya yung kanyang nature. Okay? But then, komplikadong usapan yan. Kung gusto niyo mag-attend po kayo ng lecture po ni Prof. Manny tuwing Sunday para po kayo ay matuto. Kaya ini-invite ko po si user na kapag po linggo, kasama mo na po yung mga alagad ni Manalo, mag-attend po kayo ng lecture po ni Prof. Manny upang sa ganun ay matuto po kayo ng tamang aral. At then, mag-attend din po kayo ng mga programa po namin sa Magistrate. Ano ito patalastas? So, meron pa po tayong less than 4 minutes, no? So, ina-expect ko na yung mga magiging katanungan ni user sa akin ay may laman. Kasi gusto niya kanina may laman no? May laman daw yung mga itatanong ko sa kanya. Pero sabi ko, i-reserve ko na lang mamaya, no? Para at least kung titignan natin na may progress no, sa mga ilalatag ng kaibigan natin, mas maganda. Ganun lang naman yun, di ba? Pero since Lent ngayon, actually,
sa mga nagtatanong bakit ako nakipag-debate dito, wala, parang ano lang, parang trip ko lang. No, hindi, nakita ko kasi na siguro magandang venue siya na in a different way, no? Ihayag ang katotohanan ng hypostatic union, no? Kasi I'm sure na lahat ng tumututol sa hypostatic union ay hindi nila nauunawaan kasi yung hypostatic union na napakagandang itinuturo sa atin ng Biblia. Colossus 2:9, di ba? Kahit na si Kristo ay nagkatawang tao, siya ay nanatiling Diyos. Nasa kanya pa rin, no? Yung kalikasan ng Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao. Pero bibigyan ko kayo ng background. Bakit merong hypostatic union na nandun kay Kristo? Despite ng mababasa natin sa Biblia na siya ay nagkatawang tao, na hinubad niya yung pagka-Diyos. So balik tayo sa Filipos 2:6-8. By the way, wala pa akong hawak na Biblia ngayon. So purely stock knowledge lahat to. No, makinig din kayo mga iglesia ni Manalo para matuto kayo. Nung panahon na sinasabi sa atin sa Biblia na hinubad ng Panginoong Jesucristo, no, yung kanyang pagka-Diyos kahit na may pagkapantay sa Diyos at mag-anyong alipin at naging tao, pinanatili po ng Ama yung kanyang kalikasan ayon sa Colossus 1:19. Kung pinanatili ng Ama yung kanyang kalikasan o yung kanyang buong kapuspusan na manatili sa anak, anong nangyaring resulta? Colossus 2:9, siya ay tunay pa rin na Diyos, nasa kanya yung kalikasan ng Diyos, nasa kanya yung buong kapuspusan ng pagka-Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao. So ano na lang yung ano yung hinubad ni Kristo? Ang hinubad po ni Kristo, yung kanyang hinihingi sa 1:17, Ama, ipagkaloob mo na sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa iyo, di ba? Bago palikain ang sanglibutan at yung kanyang otoridad, no, bilang sa langit at lupa na pinagkaloob sa kanya sa Mateo 18:18. Kung hindi ako nagkakamali ng sa Mateo 28:18, hindi ako nagkakamali ng talata. So nanatili sa kanya yung dati niyang nature at saka nag-assume siya ng panibagong nature, then ang result nagkaroon ng unity yung dalawang natures na yon doon sa isang persona ni Jesus Christ. Isa lang naman persona ni Jesus Christ eh. Huwag kayo maniwala kay user kanina, napakarami niyang sinabing heresy eh. No, may modalism, ano pa yung mga sinasabi niya, Nestorianism, Arianism, no, mga ism. Sa amin sa Ilocano, pag sinabing ism, smile. Siguro kaya pala puno ako ng smile kanina habang naglalatag itong kaibigan nating si user. Siguro hindi ko tatapusin yung oras ko, grace period na lang, yung 1 minute, no? So, pagkatapos siguro nito, pwede ko nang i-wave yung aking time. So, moderator, wini-wave ko na po yung aking time. Yan. At thank you sa napakaganda at napakainit nagpapaliwanag at pagpapahayag ni Bro Nomina. Bago po tayo dumako sa pagtatanong, lilinawin ko po muna, Bro Nomina, user. Itong conclusion, bali ito na po ang huling tindig nyo po, ano? Okay na po yun. Okay lang po, okay lang po. Opo. Bali sa conclusion, mababaliktad ang posisyon. Bali ikaw po, Bro Nomina, ang mauuna dito at si user ang panghuli. Okay lang po. Sige po. Sige. At pagkatapos nyo pong magpahayag, Bro Nomina, ay meron pa ring cross-examination po dito. Sige po. Sige. So, yon at mabuti at naliwanag natin ang buong format ng debate. So, dako po tayo sa pagtatanong po ni user kay Bro Nomina. At Bro user, handa ka na ba magtanong? Andang-handa na. So, kapag nagsimula kang magtanong, magsisimula din po ang oras. Sige po. Okay. Bali gusto kong lasapin yung maigi yung mga tanong ko at sana masagot ng maayos ni Nomina at para sa mga nakikinig, okay? Kailan nangyari yung hypostatic union? Nangyari po siya during the incarnation. Kailan nangyari yung incarnation? Sikali nung naglihi po ang mahal na Birheng Maria. Okay. Bro Nomina, teka lang. Moderator time. Bro Nomina, pa-request pasuyo po ako. Paki-next question po kasi nahihirapan po ang ating timer. Siyempre na naririnig yung boses mo. Opo. Pagka tapos na po kayong sumagot, paki-next question po kasi yung timer natin nahihirapan po sa 20 seconds. Sige po. Tuloy po kayo. Okay. So,
So tinatanggap mo Ay, na nangyari sorry, yung... wait lang, moderator. Sorry, nawala kasi yung sinasabi, paki-ano yung time. Kasi biglang Sige. nag-connect yung sa ano. Nag-connect kasi sa Sige. earbud. Ulitin lang po natin ang tanong ni User para magsimula po tayo na sa umpisa. Tapos sagot po kayo, bro namin. Sige po, tanong muna User. Sige, Okay. So, inaamin mo na nangyari yung incarnation or hypostatic union sa sinapupunan ni Maria, yes or no? Yes, of course. Kaya nga, nung ipinaglihi ng mahal na Birheng Maria, at the very instant of her conception of the Lord, no, ibig sabihin, nag-take place na doon yung hypostatic union. Okay, next question. Sino si Kristo nung hindi pa siya Kristo at nung siya ay Espiritu pa? Siyempre si Kristo. Siya ang eternal Son of God, the second divine person of the Trinity, eternal God. He is May the mababa- Logos. Oh, wait lang. He is May the ma- Logos. Wait lang, di pa tapos. He is the Logos, di ba? Eternal Logos. Oh, the second divine person. Okay, next question. May mababasa ba tayong Espiritong Kristo sa Genesis? Yes or no? Ay, yes, meron by context, no? Kasi nga, ikaw na nagsabi, wala pang incarnation that time sa Genesis. Syempre siya espiritu. Naniniwala ka sa yun, espiritu si Kristo bago yan. Okay. Verbatim, may mababasang Espiritong Kristo na kasama ng Ama sa Genesis? Yes or no? Meron, may mababasa yan. Oh, pero hindi ko trabahong ipakita sa yung version ng Biblia ngayon. Magtanong ka muna. Okay. Okay. May mababasa pala na Kristong Espiritu. Kung ganon, sino ang naglilim kay Maria? Espiritong Kristo o Espiritu Santo? Siyempre, ang Espiritu Santo, yun yung mababasa eh. Lililiman ka ng Espiritu Santo at ikaw ay magdadalang tao, sabi sa Biblia. Kung nagbabasa kayo ng Biblia, hindi mo na dapat tinatanong yan, bro. Okay. So tinatanggap mo na ang kasama ng Kristo na ipapanganak ay ang Espiritu Santo? Yes or no? No, hindi pa panganak yung Espiritu Santo, kundi dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Objection, Santo. Your Honor. Ano po? Ang tanong ko, kasama. No, sabi ko, yes Hindi. or no, sabi mo. Teka lang po. Counter-objection. Opo. Counter objection po muna, bro namin na. Sinagot ko po yung categorical niya. Sabi niya, yes or no. Sabi ko, Opo. no. Sabi ko. Bro User, sinagot mo, nagbanggit ka ng yes or no, kasama ba o hindi? Counter-objection. Magkaparehas po yun. Ang tanong ko, hindi ka magka-counter objection kasi ikaw ang nag-object una. Si bro Nomina ang counter objection. okay, sige, Ang sige. tanong mo may kasama tapos sinabi mo yes or no. Maliwanag ang sabi ni Nomina, no. So sinagot niya po. Okay, next question. Ilang espiritu, kung magkagayon, ilang espiritu na ang kasama ni Maria? Isang espiritu ng banal na espiritu at espiritong Kristo. Bali, ilang espiritu ang lumilim kay Maria? Isa lang. Kung ang tanong mo, ilang espiritu ang lumilim kay Maria? Isa lang, yung Espiritu Santo. Yung kanyang ipinanganak, no, syempre nagkaroon na ng human nature yun, nabuo na sa sinapupunan niya. Kung gusto mo, isama pa natin espiritu ni Maria eh. Di tatlong espiritu na yung kasama niya, pero isa lang lumilim doon, bro. Next question. Saan mo napulot yung espiritong Kristo sa Biblia? Pwede naman kitang basaan. Meron sa unang Korinto 15:45, yung pangalawang Adan na si Kristo naging espiritu. Tutol ka din ba doon? Okay. Kung magkagayon, ilang pangalan na ng persona ang tinatanggap mo? Depende sa pangalan ng persona. Sa akin, pwede namang sabihin ko sa iyo tatlo, Ama, Anak, Espiritu Santo, kung tatlong persona. Pero kung tinatanong mo kung si Kristo na persona, Kristo, Jesus, Logos, etc., Yahweh, depende. Pero back to the topic. Mukhang malayo Okay. sa topic. Nabanggit mo yung Logos. Yung Logos ba, pangalan ba yan ng Espiritu? O yan ay salitang Espiritu?
Well, yan ay pangalan ng Espiritu, di ba? Word of God, Logos, sabi sa Revelation, pwede din yan, di ba? Kung gusto mo yan ay salitang Espiritu, pwede din sapagkat yung salita ng Diyos ay spiritual. Pero irrelevant na yan, balik ka na lang sa topic. Oh. So, sundan Okay. lang kita kung anong gusto mo, pwede. Kung pangalang espiritu ay berbo, berbong espiritu, ilang pangalan ng Diyos na ang na-create mo? Eh, hindi ko alam. Hindi ako nagre-create ng pangalan ng Diyos eh. O ikaw, kung nagre-create ka ng pangalan ng Diyos, ikaw yung tatanungin ko mamaya kung ilan na yung na-create mo. Eh, balik ka naman sa topic, bro. Parang ang layo ng mga tanungan mo sa hypostatic yun. Dapat Ulit ang magtanong ka sa tanong. nilatag. Ulit ang Lang, di pa tanong. tapos yung tanong, yung time ko, meron pa akong 3 seconds. Balik ka sa topic, bro. Dun sa nilatag ko, dun ka magtanong. Moderators time muna. Bro, no, ano na ko ulit paalala ko po muna ulit na kapag tapos na po kayong sumagot, pakibanggit po ang next question para may go signal din po si user na makapag-proceed po sa kanyang tanong. Ay, sige. Thank you, noted. Sige po, Madali. sige po. Bro user, tanong po kayo. Okay, next question. So, nahirapan kang sumagot patungkol sa Espiritu Santo. So, babalik tayo sa talata. Sabi sa User, Pilipos, Teka lang. User, pakiiwas-iwasan natin. Rule number 7 natin, bawal ang ad home at side comment. Pakisuyo po, bro user. Okay. Iwas-iwasan Sige, po sige. natin ang side comment. Sige po. Okay, next question. Sa Pilipos 2:6-8, yung anyong Diyos doon, Espiritu o katang-isip? Wala sa pagpipilian. Oo. Sige, next question. Okay. Yung anyong Diyos doon, ano ang pagkaunawa mo? Tumutukoy yan sa kalikasan ng Diyos. Ibig sabihin yan sa Greek, morpheteo. Pero mamaya baka tanungin kita patungkol sa Greek kaya matakot ka na. Sinabi mong kalikasan. Pag sinabing ang Diyos ay espiritu, kalikasan ba ng Diyos ang espiritu? Yes or no? Hindi niya kalikasan yun. Yun ang tawag doon, kalagayan. Magkaiba ang kalikasan sa kalagayan. Kapag sinabi mo ang Diyos Espiritu, yan ay tumutukoy sa kalagayan. Kaya kailangan itama yung mga alagad di Manalo eh. Pinagsasama, likas na kalagayan. Hindi kasi alam ng mga alagad di Manalo kaibahan ng kalikasan at kalagayan. O para sa kanila yung sagot ko. Sige, tanong ka bro. Okay. Tinatanggap mo ba na ang banal na espiritu ay espiritu ng Diyos? Yes or no? Aba, syempre, espiritu ng Diyos, no? Hindi yung anghel sa Revelation kasi dalawa kasi yung pagkagamit sa Biblia eh. Yung banal na espiritu na tumutukoy sa malaking espiritu ng Diyos, yung malaking saka dun sa espiritu ng Diyos ng mga anghel ayon sa Hebreo. Depende sa konteksto. Pero pag Espiritu Santo, yes, espiritu ng Diyos. Tinatanggap mo ba na ang espiritu ay pwede rin tawaging anak sapagkat siya'y nanggaling sa Ama? Yes or no? Ay kapag ang Holy Spirit ang tinutukoy mo, hindi. Pag si Kristo, yes. Si Kristo ba ay galing sa Ama? Yes, galing sa Ama. Oo. So Siya yung banal na espiritu ay sampid? Wala na. Ay, Tapos Saved na by po. the Bell. Thank you po. Yan. Sayang, nabitin. Tapos na po ang oras at nasaksihan po natin ang mainit na banggaan sa pagitan ni user at ni Bro Nomina. So, lilinawin ko po ulit Bale, mababaliktad dahil conclusion na po ito, mababaliktad po ang panahon ng pagpapahayag ninyo pong dalawa. Bale po, ang mauuna po dito ay si Bro Nomina. So, Bro Nomina, okay po ba kayo doon? Kayo na po ang mauna dito dahil sa conclusion po ito? Opo. At Sige. ako ay maglalive pa pagkatapos. Salamat po, Sige no? po. So, Wait lang, may rebuttal? Magtatanong pa rin ako? hindi, wala Oo, na. magtatanong ka pa rin. Rebuttal pa rin. Rebuttal pala to. Rebuttal, no? Sorry. Oo, sige po. Sige po, Bro Nomina, kapag nagsimula po kayo, bali 5 minutes po ito, Sige po. Pag nagsimula po kayo at magsisimula din po ang inyong oras. Sige po, Bro Nomina. Okay, so maraming salamat kay user, no? Kasi bawat pagtatanong niya, nawawala yung stress ko, nadadagdagan yung stress niya,
at natutuwa yung mga nanonood, nai-stress yung mga alagad ni Manalo at natatanyag pa rin ang katotohanan ng Iglesia Katolika. Sorry po, bawal tumawa sa debate pero pagpasensyahan nyo na po ako at ako'y tumatawa sapagkat masaya po ako sa paglalahad po sa inyo ng katotohanan habang ako'y umiinom ng kape at naka-recline. Ang katotohanan po ay hindi mabawasak yan, lalo na kapag yan ay turo ng Iglesia Katolika. No? Kaya sa susunod na makipag-debate sa akin si kaibigang user, kailangan tawagin na niya si Manalo para magkaisa na sila sa pagsira ng hypostatic union. Basically, ano ulit ang hypostatic union? Wait lang, The para union. napuputol-putol siya. Sinong napuputol-putol siya? O ako? Ay, ikaw po, napuputol po kayo, bro. Yan. Yan talaga. Yan. Sige, mute ka lang. What is hypostatic union again for the education of everyone? No? Hypostatic union is the union of the two distinct natures, the divine nature and the human nature of the Lord Jesus Christ in His one person or hypostasis o kaya prosopon. Yan po ang hypostatic union. Yung pagkakaisa ng dalawang distinct na kalikasan o yung pagkalikasan ng Diyos o pagka-Diyos, kalikasan ng tao, pagkatao, sa kanyang nag-iisang persona. Yan po ang hypostatic union. Ang hypostatic union, hindi po yan masisevere, hindi po yan masisira, hindi po kailanman mapaghihiwalay yung kalikasan na iyon ng ating Panginoong Hesukristo. No? Nung nag-assume siya ng human nature, no, napabilang sa kanya yung nature na yon. No? Ang ganda nga ng sinabi diyan ng ating dakilang saint Sabi niya, God became man that we may also become God in a very allegorical sense. Because nag-unite, no? Ini-unite ng Panginoong Hesukristo yung divine sa ating mga finite human being sa pamamagitan ng pag-a-assume ng ating mahina, no, na human nature. Ngayon, kaya galit na galit yung mga sasabi ng mga theologian. Bibigyan ko kayo ng isang theological background nung hypostatic union in relation sa soteriology, no? At saka demonology, no? Kaya daw galit na galit yung mga demonyo no? Kasi yung mga demonyo, dating mga anghel yung mga yan, mas mataas sila sa ating mga tao, mas makapangyarihan sila sa ating mga tao. Hindi nila inexpect na itong Diyos na kinikilala nila ay mag-a-assume ng nature ng isang tinuturing nila na mas mababang nilalang. No? Hindi matanggap ng mga fallen angels na ang Diyos na napakataas ay mag-a-assume ng isang nature ng tinuturing ng mga anghel na mababa pang nilalang sa kanila. Kaya galit na galit ang mga anghel na yan sa ating mga tao. Galit na galit sila sa incarnation. Hindi sila naniniwala na ang Diyos ay nagkatawang tao. Ayaw nilang tanggapin kung maaari. Kaya kung mayroon kayong nakikita mga ganyan, pamilyar, kasama po sila sa kalipunan ng Diablo. So, ganun po yun, di ba? Pero tignan po ninyo, no, ipinagkasundo tayo ng Panginoong Hesukristo sa Diyos. Nung nagkasala ang tao sa Diyos, nasaraduhan ang pintuan ng langit dahil sa kasalanan ni Adan, binuksang muli yun ng Panginoong Hesukristo nung siya'y mamatay sa krus, no? Kasi naging isa siyang perpektong tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Sa paanong paraan? Sa isang unique na pamamaraan. Paano? Pinag-isa niya, pinagkasundo niya ang Diyos at tao sa pamamagitan ng kanyang sarili nung siya ay maging tunay na Diyos at tunay na tao sa kanyang sarili. Kaya nga sabi ni Job sa Job 9:33, naghahanap siya ng isang makakayang pag-ugnayin, no, ang tao at Diyos. Naghahanap siya ng isang kayang hawakan ng sabay ang tao at Diyos. Wala siyang makitang ganun Yun ay naganap lamang sa Panginoong Hesukristo. Kaya niyang hipuin ang Diyos at tao ng sabayan sapagkat sa kanyang sarili mismo naroon ang tunay na pagka-Diyos, naroon din ang tunay na pagkatao, user. Yan, user, ang tinatawag natin na hypostatic union. Nung nagkatawan ang pangalawang persona,
na tunay na Diyos, siya ay naging tunay ding tao. Yan. Ayun. Thank you very much po. So, Okay, tatanong na ako. okay. So, dako po tayo sa pagtatanong ni user kay Bro Nomina. Timer? Okay, Ayan. ang unang tanong ko sa iyo Teka lang. Oh, relax lang. So, 7 minutes din po ang ating pagtatanong po. Ano, Bro Nomina? 5 minutes Sige mo po. na lang, bro. Sige, 5 Wait lang minutes. pala bro, di ba conclusion na yun, no? Oo. Wala na ata pagtatanong bro. Conclusion na. Sige, tapusin na bro, para conclusion na ata. Bali. Okay, start. So, hindi ka na po tatanggap ng pagtatanong po, Bro Nomina. O, kasi I think parang conclusion, wala na atang tanong. Oo. So, conclusion na pala yun. Hindi, tanungan pa rin. Hindi na. Conclusion na pala yun. At nakaligtaan natin yung rebuttal. Akala ko kasi yung format kanina ay 10.75. Okay, sige na. So, mag-conclusion ka na kagad. Mag-conclusion Sige, conclusion na na. lang siya para Tapos, tapos na. pasasalamat na kagad. Kasi Sige, mag-out sige. na rin ako eh. Okay, sige. Okay, bigyan mo ako 7 minutes. Start na. Okay. Okay, sa sagot ni Nomina kanina, ang dami palang pangalan ni Kristo, no? Nung ang tanong ko sa kanya, yung isang nature ni Kristo nung siya ay Diyos pa at siya ay Espiritu. Tinatanong ko siya kung anong pangalan. Ang dami niyang pangalan, naging Kristo na Espiritu, naging Berbo na Espiritu. Ano pa? Tapos tinanong ko siya kung yung banal na Espiritu ay galing sa Ama, Espiritu ng Ama, Espiritu ng Diyos. Ang sagot niya, oo. So tanong ko ulit sa kanya, yung Espiritu Santo ba ay hindi pwede matawag na anak ng Ama sapagkat ito'y nanggaling sa Ama? Hindi daw pwede. Kay Kristo lang daw pwede. So, tatanong ko sana sa kanya kung nanganak ba ang Diyos ng Berbo na Diyos or Kristo na Diyos ang Ama? May Espiritu ba na Kristo na nanggaling sa Ama ng pasimula, sabi sa Genesis? Kung sasabihin niyang oo, ganito sanang itatanong ko sa kanya. Sa makatwid bagay, ang Kristong Espiritu na yon or Berbong Espiritu ay galing din sa Ama. Siya ang anak. Dahil galing siya sa Ama. Sasabihin niya, oo. Pag tinanong ko naman sa kanya, yung Espiritu Santo, hindi pwedeng tawaging anak, galing din yun sa Ama. Ay, hindi pwede. So, ang labas pala kay Nomina, yung Espiritu Santo, sampid. Ampon ng Ama. O baka sabihin niya, kapangyarihan yung Espiritu Santo. So, ang labas nun, Trinity na kayo, hindi na kayo Trinity. Kasi ang labas, yung Espiritu Santo, kung hindi man sampid, ang mangyayari, kapangyarihan lang ng Ama. So, kapangyarihan lang siya. Wala siyang persona. Wala siyang kaisipan. So, ang labas, mangyari, Trinity na ang Trinity, sila Nomina or ang Katoliko. So mali talaga yung pagkaunawa nyo. Walang iba, sabi sa John 3:16, ang nakalagay doon, bugtong na anak, isa lang ang nanggaling sa Ama na Espiritu. Hindi dalawa, hindi tatlo. Walang Kristong Espiritu, walang Berbong Espiritu. Haka-haka nyo lang yan dahil di nyo mapag-unawa at hindi nyo matanggap na ang Espiritu Santo ang kasama ng Ama buwat pa ng paglikha. Espiritu Santo ang kasama ng Ama at nag-iisa lang. Kaya nga sinugo niya yung Espiritu Santo upang upang maging laman, sabi sa 1:14 ng Juan. At ang berbo, yung berbo kasi yun, hindi yung literal na pangalan, kundi tumutuko yun sa espiritu, salitang espiritu, which is may pangalan sa umpisa na banal na espiritu at siya'y naging laman. Naging laman. At sabi sa Pilipos 2:6 hanggang 8, yung anyong Diyos doon, yun ay kalikasan. Kalikasan ng Ama at kalagayan din yung pagiging espiritu.
Kaya nga may binanggit na anyong Diyos dapat ang nakalagay lang doon, kaisipan ng Diyos or kapangyarihan ng Diyos. Iniwan ko ang kapangyarihan ng Diyos. Ano nakalagay? Anyong Diyos. Bagamat siya'y nasa anyong pagka-Diyos. Pag sinabing anyong Diyos, siya'y nasa anyong espiritu. Nasa anyong espiritu siya dati at wala siyang ibang kasama na nagbuhat sa Ama, kundi siya lamang. Kaya nga, sino ang espiritong binanggit na kasama ng Ama sa Genesis? Walang iba kundi ang banal na espiritu. Kaya nga, si Kristo, ang dual nature niya, or ang another identity niya nung pasimula, ay ang banal na Espiritu Santo kamo. Kaya huwag kayong malito. Yung sinasabing berbo, hindi pangalan yan, kundi tumutukoy sa kalagayan ng Diyos. Siya'y espiritu at siya'y may kaisipan. Ang sabi doon, logos, kaisipan. Salita. Yung salita na espiritu, meron ding kaisipan. At yun ay ang banal na espiritu, may kakayahang magbigay ng kapangyarihan, may kakayahang magbigay ng buhay. At yung banal na espiritu na yun ay Ni-reveal niya yung sarili niya sa pamamagitan ng Panginoong Isokristo. At ang Panginoong Isokristo din na nag-reveal sa Ama at sa Tayo banal po. na Espiritu. Tayo Okay na po, na. Yusir. Okay po. At marami pong salamat sa inyo pong pagpapahayag, sa inyo pong konklusyon. At muli, humihingi po tayo ng pasensya tungkol po doon sa nakaligtaan nating rebuttal. Di dapat sana may rebuttal po pala. Nagkalituhan po tayo dito. At ako po ay inaamin ko sa aking sarili, ako po ay nalito. So, pasasalamat na ako po tayo sa pasasalamat po. Mauna po si Yusir bilang affirmative at kasunod po ay si Bro Nomina bilang negative. Sige po Yusir, pasalamat po kayo. At may 1 minuto po kayo. Okay, maraming salamat sa lahat ng nanood, sa mga kapatid nating INC, Katoliko, Born Again, at kung ano-ano mang sekta. Ako'y magpapahinga na sa debate sapagkat sabi sa akin ng Panginoon, huwag kang gumawa ng mga bagay na walang kabuluhan. Huwag mong ibigay ang salita ko sa mga taong sarado ang pag-iisip, kundi doon lang sa bukas. At aking itinataas lamang sa debating ito ang pangalan ng Panginoong Isokristo, ang hiwaga ng Trinity, ang hiwaga ng Hypostatic, ang pagkakilala sa Kanya na siya at ang Ama ay iisa sapagkat galing sila sa iisang espiritu, kagaya naman ng tao na galing sa laman at galing sa iisang laman, kaya sa laman nga. At ang pinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Si Kristo nang pasimula ay pinanganak sa espiritu bago ipinanganak sa laman, at siya ay pinanganak sa laman kaya siya ngay laman lang. Kaya nga, huwag kayong mga lito, ang Ama at ang Anak ay iisa. Okay na. Maraming salamat. Ayan Ito po. na ang aking huling debate. Yan po. At dako po tayo sa pasasalamat ni Bro Nomina. Bro Nomina, pasalamat po. So maganda pala minsan meron tayong tinatawag na exercise. At feeling ko yung sinabi ng Panginoon kay user na huwag kang makipagdebate sa walang kabuluhan, dapat pala para sa akin yun na wrong send lang sa kanya. So by the way, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, no, kay kaibigang viewerista at sa lahat ng mga nanood at nakitawa, nakisaya ngayong gabi. Excluded na po yung mga manalista dito sa pasasalamat. At of course sa ating, okay lang yan bro, bro moderator, ganyan talaga ang mangyayari pag si user ang kadebate natin. Pero syempre nagpapasalamat ako kay user, no, sa mabait pala tong si user. Of course, yung mga kaibigan natin, no, andito yung aking mentor sa SPMS, mga kapatid ko sa SPMS, mga kasama ko sa Magistrate, yan, mga kasama ko of course sa The Polemics Corner, mga kaibigan natin taga Ethos Votum, sinashoutout natin lahat ng Katoliko, sinashoutout natin. At sinashoutout ko din yung mga laging talunan na mga alagad ni Manalo, bawi na lang kayo next time. Oo. Amen. So,